Meron ho ngayon na pagsamantalahan, babae. Ilang taon na ba yun? Pinagsamantalahan po siya ng adik. Nasaan na yung human rights? Nagsasalita ba? Wala, di ba? Andun, lahat sila busy po sa pagpapakulong kay Tatay Digong. Nabalita ba ng sobra-sobrang malala yung babaeng napagsamantalahan tapos binawian ng buhay ng dahil dyan sa adik dahil binentahan ng sachet? Ano sa tingin nyo ang mas matimbang? Gago ka pa na parang kinukonsinti mo pa yung nagbibenta ng illegal puti na yan? Isa lang ang masasabi ko, Father, sa kalmadong salita, napakatarantado mo. Panoorin nga muna natin to mga kapatid. Kasi nakalagay dito, Diyos mio, Bem Bem at Lenny. Pati mga tao dyan, parang ghost project na rin, hindi mo nakita. Ba't sino ba dumalaw dito? Akala ko si BBM. Tignan nga natin. Play muna natin to, no? Si BBM nga. Si Mama Lenlen at si BBM, dumalaw sila sa sambang lugar yan. Sa probinsya ata ni Mama Lenlen to. Tapos grabe, ang daming tao. Siksikan po. Siksikan, oh. Siksikan yung ghost. Ayan, grabe. Sabi kasi nila, mainit ang taong bayan sa kanila. Minamahal sila. Talagang suporta todo itong mga kakampi at saka maka BBM. Nung nagsanib puwersa sila, sobrang tindi, oh. Ang dami. Grabe naman to. Ang dami pang bakante ron sa kabila, oh. Wow. Salamat to sa pagmamahal nyo kay BBM at kay Mama Lenlen ninyo. Dati, oh, nagbabanatan yung mga yan, eh. Talagang sinasabihin magnanakaw si Marcos, pero ngayon, diba? Kaya todo, ang dami yung sumusuporta sa kanila. Subukan natin ipagtanggol. Siguro, kaya ganun, kaya walang tao, baka secret, secret meeting. Secret meeting, mga kapatid. Ay, siya nga pala sa mga hindi pa po nakakapag-like sa ating video, papindot ho ng like dyan, kasi napaka-importante yan at mag-subscribe na rin po kayo. Pag medyo nasiyahan kayo sa mga ganitong style natin, kasi sisilip po tayo sa mga iba't ibang dakong sobrang daming sumusuporta sa kanila. Okay, next na po tayo mga kapatid. Eto nga, sabi ni mismong Tatay Digong, si Tatay Digong daw, sabi niya, mas matindi pa daw yung anak niya. So anong pwedeng mangyari sa mga sumisinghot at mga nagtutulak kapag ka naging presidente na si Tatay Digong? Yan. Galing kay Agel De Leon Flores. Ito yung mga memes, yung mga joke, pero may katotohanan. Play ho natin to. Sir, good morning po. Taga St. Peter Insurance po kami. Hindi ko kailangan Sir, yan. mukhang mananalo po ata si BP Sara. Duterte? Opo sir, mas matindi pa daw po yan kaysa sa tatay. Tingin akong form. Ito po, mukhang katabatak mo lang sir ah. Hindi, may lagnat kasi ako. May lagnat. Mabil ko ba kaagad to? Opo, pag hindi po kayo nagbago. Mabil ko ba agad to? Oo, kapag hindi kayo nagbago, no? May may kulay puti dito sa niya, no? Parang mukhang ginaya yung kay PBBM, ano? Grabe. Yung mga memes ngayon, mas madalas nating nakikita, marami talagang sumusuporta kay BP Sara kaysa sa bangag na administrasyon. Tuloy ho tayo. Ito talaga, kahit saan ka pumunta sa Facebook, sa TikTok, basta makuha mo yung algorithm, nako, maglalaman po ng mga ganito ang inyong mga cellphone. Pero ako na munang bahala sa inyo, ha. Panoorin po natin ito kung napapanahon ba talaga Sara tsaka Lenny. Ayan, ha. Okay? Tingnan natin, ha. Pak! Sara. Dalawang Lenny. Ang dami ng Lenny. Hello. Ang galing. Pag pitik niya ng ganun, tumama pa din dun. BP Sara pa rin ang gusto. Talagang napapanahon, ano? Wala eh. Yung mga kababayan kasi natin, uulitin ko, nakatikim na ho kasi sila ng kaginhawaan nung panahon po ni Tatay Digong. Kasi, isa pa to yung pandemic, hindi niya tayo pinabayaan. Isipin nyo na lang kung ang presidente noon, si Ngagba,
tapos nagkaroon ho ng pandemic, baka iilan na lang ho tayo sa Pilipinas. No, baka konti na lang ho yung nakasurvive. Kaya pasalamat tayo si Tatay Digong pa rin. Although ngayon ako nalulungkot talaga ako sa nangyari kay Tatay Digong ngayon na ina-accept na lang niya sa sarili niya, okay na ako dito na ako babawian ng buhay. Talagang nandudun pa rin yung tapang ng Tatay Digong natin, mahina man yung katawan, yung kanyang pag-iisip, nananatili pa rin pong para sa Pilipinas. No, sa dahig, no? Ano na ba? May nanalo na ba sila yung taga-kabila? Ako ini-expect ko mananalo yung mga taga-kabila kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas ngayon, puro magic, di ba? Puro magic ko yung ginagawa nila. Kaya pagpatungkol kay Tatay Digong, ipagpapasa Diyos ko na lang na manaig pa rin po ang kabutihan laban sa kasamaan at sana yung mga masasamang sumusuporta sa taga-kabila, alam nyo na ngang masama, sige pa rin kayo. Yung mga bitukan ninyo sana medyo magkaroon ng butas-butas. No? Kasi wala eh. Nagkakaganito na bansa natin, pang sarili nyo pa rin ang iniisip ninyo. Diyan mo makikilala ngayon yung mga tao. Pwera dun sa mga hindi nakakaunawa, naiintindihan natin yan eh. Na BBM pa rin sila. Pero dun sa nakakaunawa na at tumatanggap ng salapi, galing sa nakaw, bahala na po ang Diyos sa inyo dyan sa bitukan ninyo. At balita ko si BBM ata, ewan ko lang kung totoo o hindi. Meron lang mga kumakalat ngayon, no? Baka nagpa-check up na naman siya. Ewan. Panginoon, kayo na ho bahala. Dinadaan ko lang ho sa biro pero ang Pilipinas ho sana pamunuan pa rin. Kasi may oportunidad ho tayo. Nandiyan dyan si VP Sara. Huwag natin sasayangin ang mga Duterte. Sayang eh. Ang ganda na nga ng Davao City. Okay naman ng Pilipinas nung panahon po ni Tatay Digong. Trust rating ang taas-taas. Tapos ngayon, lalasunin tayo ng mga magnanakaw na ang mga Duterte masasama. Hindi ako naniniwala doon. Mga gunggong lang talaga yung mga naninira sa mga Duterte. Okay, dito mas maganda. Dadako po tayo sa panibagong topic. Makilala ko, nagbebenta ng 3 sachet kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3, that's 150, pambaon po nila. Pambaon na ibinibigay sa mga anak. So, hindi talaga usaping pang drug addict, usaping pantawid sa kahirapan para sa edukasyon ng anak dahil wala nang pagkakataon. Ibang-iba to sa mga usapin ng mga big time pusher tsaka drug lord. No? Meron ako makilala na nagbebenta ng mga tingi-tingi dahil meron silang porsyento doon at yung porsyento bukod sa pambaon para sa nangangatal na sikmura. Makilala ko Eto, gustong-gusto ko to si Father, no? Una sa lahat, okay lang ba sabihin ko kay Father, parang buha ka ng ina mo ka, ganon? Pwede ba? Pwede ba natin sabihan si Father na ganon? O hindi naman kaya, sira ulo mo, Father, parang ganon, no? Ito, basahin natin yung sinabi ni Father, ha? Ito, kalat na to eh. May mga kilala ako nagbebenta ng 3 sachet. Yung tinutukoy niya po rito, pagbebenta ng illegal powder. Yun po yung drugs, no? Kasi ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos. Ba, ang baba na. Dati, 150 yun, ha? Mali-balita ko lang, no? Times 3, sabi niya ng ganon. Yan ay 150 pambaon po nila yan sa mga anak nila. Kita mo naman, ikaw pari ka, magsasalita ka ng ganyan. Kilabutan ka naman. Katarantaduhan mo naman yan, Father. Pero sa mga pari nating mga matitino, love na love po natin yan. Pero dito sa hinayupak na walang kwentang pari na to, na dati palang nag-a-addict, gago ka naman, sir. Huwag mo naman gaguhin yung mga sambayan ng Pilipino dito sa sinasabi mo. Marami kang ililigaw sa sinasabi mo dito. Ulitin natin may mga kilala ako nagbebenta ng 3 sachet, sabi niya ng ganon. Ang kita sa bawat sachet ay 50 pesos times 3. Yan ay 150 pambaon po nila yan sa mga anak nila. Gago ka ba? Wala na bang ibang matino na pangbaon sa mga anak? Kailangan talaga yung pagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Yan pa yung gusto mo na iintindihin mo silang nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Tapos ito pa sabi niya, so hindi talaga usapin pang drug addict. Usaping pang tawid sa kahirapan. Diba? Hindi mo ba nakakagago yung sinabi nito?
Para sa akin, nakakagago to, kademonyohan to, katarantaduhan to. Meron ho ngayon na pagsamantalahan, babae. Ilang taon na ba yun? Pinagsamantalahan po siya ng adik. Nasa na yung human rights? Nagsasalita ba? Wala, di ba? Andun, lahat sila busy po sa pagpapakulong kay Tatay Digong. Nabalita ba ng sobra-sobrang malala yung babaeng napagsamantalahan tapos binawian ng buhay ng dahil dyan sa adik dahil binentahan ng sachet? Ano sa tingin nyo ang mas matimbang? Gago ka pa na parang kinukonsinti mo pa yung nagbibenta ng illegal puti na yan? Isa lang ang masasabi ko, Father, sa kalmadong salita, napakatarantado mo. Sorry sa mga ibang kaparehan natin yan. Ito si Bishop ata to, parang sinasabi niya na, ano ba naman to? Kaya nasisira yung ibang kaparehan. Maraming matitino at nagbibigay ng aral na magagandang mga pare. Tapos ikaw pare, kasi sirain mo yung pagiging katoliko ng mga mamamayang Pilipino nang dahil yan sa hayop na sa say na yan. Palibasa nagaganyan ka dati, sir. Lord ho, kayo na humbala dito, Lord ha. Sa mga taong nagtuturo ng mali, sa mga taong alam na yung mali pero tinuturo pa rin yung mali, ikaw na Lord ang bahala sa kanila. At mga kaibigan, nandito ako para sa inyo, para ipakita yung mga tama at yung mga mali. Hanggat maaari, kung kaya nyong kaltukan ng mga salita, pagsabihan nyo rin. Wala na, kung ganito magmimisa, ay wag na, oy. Pero isa lang masasabi ko sa iyo, Father. Isa lang kayo, samantalang ang daming sinabi kanina, no? Ang masasabi ko lang sa iyo sa ngayon, dahil sa pangkonsinti mo, ang dating sa akin dito kasi parang nang kinukonsinti mo yung mga nagbebenta ng illegal drugs, no? Ang masasabi ko sa iyo, huling-huli, fuck you ka. Oh my God, we're back again.